Nagpahayag ng suporta ang ilang ahensya ng gobyerno sa panukalang ipagbawal na sa bansa ang pogo. Seryosong national concern na nga ang turing dyan ng National Security Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Para sa NSC, very serious national concern ang turing sa pogo. We have seen the extent of criminal activities being conducted in some of the IGLs and POGO facilities, particularly human trafficking, cyber fraud, prostitution, etc., which to us has become a very serious national concern. All the red flags are already there. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, nagpahayag ng suporta ang mga ahensya ng gobyerno sa panukala para sa pagban sa pogo. Ayon sa Department of Finance, mahigit 180 billion pesos ang nawawala sa bansa sa isang taon dahil sa negatibong imahe ng mga pogo. Mas malaki kaysa sa benepisyo nitong aabot lang sa halos 167 billion pesos. We have, for instance, yung foregone investment due to crime. We also have foregone revenues from tourism because basically because of that that negative negative picture of having pogo activities in the Philippines may in fact affect the tourism industry. Sa isa namang open letter, nanawagan ng ilang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos na utusan ng PAGCOR na kanselahin lahat ng lisensya ng mga pogo na ang mga tumataya ay taga-China. Illegal daw kasi ang anumang uri ng sugal sa China. Labag daw ito sa regulations ng PAGCOR na nagbabawal na ma-access ang anumang gaming website sa Pilipinas sa bansang nagbabawal ng sugal. Somebody is making a lot of money. But we've got to stop it. Linuloko natin sarili natin. And if you are the president, this is the moment, this is the specific circumstance that the president should step in. Kasi yung mga tao sa baba, now PAGCOR is under the office of the president. He has to stop it. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.